magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Hallelujah. Good evening once again, brothers and sisters. Welcome to our midweek Bible study. Yan. Talagang, gaya nga sinabi ko last time, napakabilis ng panahon. Ba't kaya, minsan namin pinag-usapan yan. May nagbago ba sa takbo ng mundo? Talaga bang mabilis? O nagkataon lang na maraming ginagawa, Kaya sa atin, parang kulang yung oras. Napakabilis tumakbo nung, sabi nga, ng kamay ng orasan. But anyway, what is important is tayo ay may ugnayan sa ating Panginoong Diyos. Yan. At ito na nga to, patuloy tayo magpasalamat sa ating Panginoon sapagkat patuloy niya tayo pinagkakalooban ng opportunity to hear from Him every Wednesday yan. Kaya yung ating buong linggo, loaded tayo mga kapatid. Hindi lang, kung nung araw every Sunday lang tayo merong ugnayan sa Panginoon, fellowship, ngayon hindi na po. From Monday to Sunday. Yung Wednesday, pagdating ng gabi, Bible study. Ito na nga po yun mga kapatid. Kaya, thank you Lord, yung awareness natin of God, nandiyan lagi. Okay, so before anything else, tayo muna po ay manalangin mga kapatid, Thank you Lord. Dakilang Ama sa langit, maraming salamat po muli sa oras na pinagkaloob mo sa amin, sa pagkakataon na makarinig muli ng iyong mga banal na aral, mabuting balita,
Thank you, Father God. At sa oras ito, dalangin namin na kami patuloy mong linisin, Panginoon, ang aming puso't kaisipan, Lord, upang maging karapat-dapat kaming tumanggap ng iyong mga banal na salita. Padala niyo po ang banal na Espiritu para kalooban kami ng pangunawa sa bawat salitang aming maririnig. Sapagkat inaamin namin na wala po kaming magagawa kung wala po kayo. At sa oras ding ito, tinataas ko po sa iyo lahat ng gagamitin mo sa gabing ito. From the music ministry, the band, the song leader, Lord, we ask for your double portion of your anointing. And of course, ang aming kapatid na gagamitin mo sa pagpapahayag na iyong salita, Lord, again, we ask for your double portion of your anointing. Pagpalain niyo kanyang mga labi, ilagay ang mga salitang dapat mamutawi. And may your name be glorified tonight, Father God. Thank you, Father God. We give you the highest praise, glory, and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. At sa gabing ito, hindi pa rin natin makakalimutan ng mga kapatid nating nagse-celebrate ng kanilang special day. February 18, 2026. Sa pangunguna ng aking kababayan, si Brother Abner Dikitanan. Brother, happy birthday. Sister Jerry Lalog, Sister Mona Cariaga, Brother John Ilagan, and happy anniversary Brother Carlo and Sister Nida Gelardino, Brother Jay and Sister Tin Galang, at Brother Mon Hernandez. Happy birthday, kapatid, ha? Enjoy your day. Brother Bong, pasok. Anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Yan. Happy birthday and happy anniversary and enjoy your day. Thank you, Lord. Yan. At ngayon naman po, gaya ng dati, handa natin ating sarili. Tawagin natin ang mga kasama natin sa bahay upang sama-sama tayong itaas ang kamay, iwagay-iway, para sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos sa langit, So let's welcome the praise and worship team. Hallelujah! Hallelujah! Isang napakagandang pagkakataon naman ang ibinigay ng Diyos sa atin para tayo ay makapagpuri, makapagpasalamat at makapag-aral ng banal na salita. Kaya samahan niyo po kami at magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Amen. And hello po mga kapatid, handa na po natin ang ating sarili upang umawit at magpuri sa Panginoon. Amen, amen. Kamusta ang buhay? Ganap at kasiyasiya, alive in Christ. Kamusta po ang Coffee Family? Going forth. Let's grow. Let's glow together in the service of our God. Hallelujah, hallelujah. Revelations 19:16 and Revelations 1:8. And all Comfy family proclaim, He is the King of Kings, the Lord of Lords, the Alpha and the Omega, the beginning and the end, who is, who was, and is to come. Jesus, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Sige mga kapatid, sumabay po kayo, lahat po nasa kanilang tahanan o kayo'y nasa biyahe pa, sumabay po kayo ng pag-awit sa Panginoon. Hallelujah! Mahal ko ang Panginoon! Hallelujah!
Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig niya ako sa dalangin ko't ibig. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawa. Kung ako ay tumatawa, sinasagot niya agad. Minsan pa, mahal ko ang Panginoon. Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig niya ako sa dalangin ko't ibig. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawa. Kung ako ay tumatawa, sinasagot niya agad. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, di marunong pababayaan. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, dalangin ko't dalangin mo, dinirinig niya. Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig niya ako sa dalangin ko't ibig. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawa. Kung ako ay tumatawa, sinasagot niya agad. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabayaan. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, dalangin ko't dalangin mo, dinirinig niya. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Hallelujah! Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong magakamtan. Isang pa, umasa ka! Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong magakamtan. Si Yahweh ay tapat sa kanyang salita, at maaasahan ang kanyang ginawa. Si Yahweh ang sa atin nagbibigay lakas. Sa daraanan ko, siyang nag-iingat. Si Yahweh ay tapat sa kanyang salita, at maaasahan ang kanyang ginawa. Si Yahweh ang sa atin nagbibigay lakas. Sa daraanan ko'y siyang nag-iingat. Sa daraanan ko'y siyang nag-iingat. Hallelujah. Tunay na kapangha-mangha ka, Panginoon, sa iyong mga gawa at sa iyong kabutihan. Hallelujah. Namamangha sa iyong kabutihan. Di ko alam kung bakit ganito
ako'y nagkukulang sa pagtawag sa iyong banal na pangalan. Di ka nagsasawang ako ay dinggin sa panalangin na puno ng hiling na wala naman talagang katapusan.
Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise you, Jesus. Glory, glory, hallelujah. Thank you, Lord. Your name is worthy to be praised and to be glorified. Thank you, Lord. Music ministry, glory to God, ano ha? Napakasarap magpuri sa ating dakilang Diyos. And tonight, mga kapatid, as we continue with our series of the book of the Ephesians, let us welcome my co-minister, co-patriarch, Minister Otan Bartolome, to close chapter 3 of Ephesians. Let's welcome our brother. Yeah, magandang gabi po mga kapatid, Comfy family. Yan, nabigyan na naman ng pagkakataon na makapagbahagi dito sa ating series sa Ephesians na ating Bible study sa pagpapatuloy ng Ephesians. Thank you, Lord. Binigyan ng pagkakataon na may bahagi yung salita ng ating Panginoon. And nung nakaraan po, doon sa Ephesians 3, tatlo po kami maghahati. Doon sa verse 1 and 6, si Minister Andy. Doon sa verse 7 to 13 na natapos, katatapos lang, si Minister Boy. At dito po naman sa akin, dito sa Ephesians chapter 3, magsisimula sa 14 hanggang 21. Yan. Sige, babasahin ko na po yung mensahe ng Panginoon. Ito na po. Ephesians chapter 3, 14 to 21. Ang pag-ibig ni Kristo. Dahil dito, ako'y lumuluhod sa Ama na siyang pinagmulan ng bawat sambayanan sa langit at sa lupa. Idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espiritual ay sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya. Dalangin ko na lahat ng inyong gagawin ay nag-uugat sa pag-ibig upang lubusang maunawaan nyo kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kataas, at gaano kalalim ang kanyang pag-ibig. At naway malaman nyo ang buong pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip upang kayo'y mapuspos ng kapuspusan ng Diyos. Sa verse 20, sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kapangyarihang naghahari sa atin. Sa Kanya ang kalwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman. Amen. Ayan. Thank you, Lord. Ngayon po, bago po tayo magpatuloy, manalangin muna tayo. Thank you, Lord. Lord, maraming salamat. Opportunity na may bahagi ko ang iyong mensahe, Panginoon. Gamitin niyo po akong mouthpiece. Bigyan niyo ako ng wisdom, knowledge, understanding, anointing. Lahat ng babanggitin ko, ang luwalhati, papuri sa inyo po lahat, Panginoon. At wala akong magagawa kung ako'y hiwalay sa inyo, Panginoon. Mangusap po kayo sa amin, sa akin, lalo-lalo na kaming lahat ay nakikinig. Thank you, Lord. Walang ibang matataas sa oras na to, sa pagtitipon na to, kung hindi kayo lang po, Panginoon. Maraming salamat. Thank you, Lord. In Jesus' name. Ayan. Magpapasalamat ako kay Lord na nabigyan ng opportunity muli na makapahagi ng mensahe ng ating Panginoon. Itong series natin to sa Ephesians, nabigyan ng pagkakataon na makapahagi. Kaya nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Hesus Kristo. Ngayon, dito na po tayo sa ating pagpapatuloy ng pag-aralin. Ang title ko po dito sa binasa natin kanina, ito po yung The Great Prayer for the Church and the Believer. Pag tinignan natin daw dito, itong verse daw to,
Isa daw to sa great prayer of Paul for the church and the believer. Ayan. Pag sinabing great prayer, yung pinaka panalangin. Kasi sabi dito, it is probably the second most important prayer in the Bible. Second rank lang to. Yung una, sabi doon yung the Lord's Prayer. Doon sa Matthew chapter 6, 9 to 13. Yun po yung number one. Thank you Lord. Kaya sabi, pangalawa. Ngayon, dito na tayo, hihimay-himayin natin itong verse na to, Ayan. Sisimulan po natin dun sa verse 14 hanggang 15. Ano bang sinasabi dito? Ang sinasabi dito, Paul says, bow my knee to the Father of our Lord Jesus Christ, from whom the whole family in heaven and on earth is named. Ano bang gustong ipaabot ni Paul dito? Yung kanyang panalangin, I'll bow my knee. Sabi doon, from whom the whole family, sabi, in heaven and in earth. Ang gustong ipahiwatig ni Paul dito, gustong ipakita niya dito, sabi dito, he returns to the idea of a family. He returns to the idea of family. Gusto niya ipakita yung idea ng yung pagiging family. Kasi katulad nga, nung pinag-aralan natin doon sa verse 1, tinalakay ni Brother Minister Andy, yung Jew tsaka yung Hintil. Kasi dito, sabi dito, Jew and Gentiles who believe in Christ are both part of God's household. Kaya sabi doon, Jew and Gentile, sabi doon, both God's household. Kaya makikita natin dito, hindi na mahalaga kung Hudyo o Hintil. Kaya sabi doon, kaya nga ang sinasabi niya, to whom heaven and earth, ibig sabihin, ang gusto niya, lahat family of Christ na makikita natin dito na gusto niya lahat dito, both part of God's household. Ngayon, tinignan ko yung God's household. Ano bang meaning ng God's household? Sabi, God's household refers to the spiritual family of the believers through faith in Jesus Christ. Through faith, lahat ng nanalig, sabi doon, nanampalataya sa Panginoon, sabi kabilang sa family ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya hindi na mahalaga kung ikaw ay Jew o Hintil, lahat ng nanampalataya, nanalig, sabi doon, lahat kapamilya. Kaya yun yung gustong ipaabot niya dito, doon sa verse 14 and 15. Sabi nga dito, wala nang dayuhan. Sabi nga dito sa salita ng Panginoon, dito sa Ephesians chapter 2, 18 to 19. Sabi dito, dahil kay Kristo, tayo'y kapwa nakakalapit sa presensya ng Ama sa pamamagitan ng iisang Espiritu. Sa makatuwid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan na ng mga hinirang na Diyos at kabilang sa kanyang sambahanan. Kaya makikita natin dito, yung gusto ni Paul dito, yung idea ng pagiging family. Wala na yung hinihiwalay. Lahat ng nanampalataya, nagtiwala, sabi dito, yung God's household, pamilya ng ating Panginoong Hesukristo. Lahat ng nanalig na nampalataya ay kapamilya ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, dito sa panalangin niya dito, ano ba yung gusto niya iparating dito? Pinagpe-pray niya
yung church tsaka yung mga believer na gusto niya maging maayos yung ang church, yung mga kapatiran sa church maging maayos. Kaya nga ito yung panalangin niya. Kaya nga pinakita ko kanina, 'di ba? Sabi doon sa ranking sa Bible, pangalawa siya sa great prayer. Oo, yung una yung the Lord's Prayer. Ngayon, 'di ba, sabi ko kung bakit naging second siya, hihimay-himayin natin para makita natin kung bakit naging second siya doon sa prayer na great. Una, yung kanyang panalangin sa church. Sabi dito, first request is for strength and power in the inner man. Pag tinignan natin dito, strength and power in the inner man. Palakasin niya ang inyong buhay, espiritu. Bakit pa kailangan palakasin yung buhay espiritu? Ang panalangin niya, palakasin yung buhay espiritu. Sabi dito, why? Because it is the only way he can overcome the flesh with all its weaknesses. Para mapaglabanan natin yung lahat ng mga pagsubok, lahat ng suliranin, lahat ng temptation sa mundo, mapapagtagumpayan natin. Di ba, nandyan yung temptasyon, nandyan ang kasalanan, nandyan yung troubles, yung trials, yung disease. Di ba, pag nagkasakit, ang hirap, lalo na yung kamatayan, yung mga mahal mo sa buhay. Sabi doon, yung selfishness, hindi naaalis yung makasarili, worldliness, problem, yung circumstances. Ngayon, kung hindi malakas ang iyong spiritual being, yung inner man, pag hindi malakas, mabilis mabuwal. Kaya kailangan bilang isang Kristiyano, lagi nating ipagpe-pray yung spiritual being natin. Na palakasin ang inyong buhay spiritual. Kasi pag malakas ang buhay spiritual natin, anumang pagsubok, anumang suliranin sa buhay, ay mapapagtagumpayan natin. In example nga yan para yung cellphone. Di ba yung cellphone, pag lobat, wala nang magagawa. Pag lobat, wala na. Lobat na, parang pag tinignan, wala na siyang silbi. Kaya pag ang Kristiyano, yung kanyang spiritual being, yung kanyang yung spiritual being niya ay humina, parang mabilis matalo ng temptasyon. Kaya kailangan, sabi dito, palalakasin, kailangan bibigyan mo lagi ng charge, i-charge mo. Makikita mo, pag maglolobat na, medyo naglolobat na, kailangan i-charge na. Ganon din sa buhay Kristiyano. Pag nakikita natin yung mga tao na nanghihina na, patuloy nating palakasin yung buhay spiritual. Kasi, yan ang ating sandata. Diba? Pag na-charge na naman yan, diba? Kahit anong gawin niya, pag na-charge na yung cellphone, diba? Magagawa mo yung dapat magawa mo. Kung ano yung pinagagawa ng Diyos. Diba? Kaya hinanin tulad sa cellphone na kailangan laging full charge. Saan? Sa salita ng Diyos. Kailangan full charge. Laging makikinig ng salita ng ating Panginoon. Merong relasyon kay Lord. Para pag malakas ang inner being, ano sabi doon? Lahat kayang mapagtagumpayan. Sabi nga dito sa Colossians, sa salita ng Diyos, sa Colossians 1, verse 11, idinadalangin din namin patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang inyong matiis na masaya at may tiyaga ang lahat ng bagay. Upang inyong matiis na masaya at may pagtsatsaga ang lahat ng bagay. Sabi doon, di ba? Yung pagtitiis na masaya, kahit mayroong pagsubok, kahit mayroong suliranin, di ba, pag tinignan mo, masaya pa rin.
Kasi meron tayong salita ng Diyos, meron tayong pangako ng Diyos na kailanman hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Kaya yung unang request ng prayer ni Paul, yung palakasin yung ating inner being. Kasi pag malakas ang buhay spiritual natin, kaya nating mapagtagumpayan ang lahat. Ano sabi doon? Upang inyong matiis na masaya. Di ba? Yung kahit nagtitiis, pero masaya ka pa rin. Kasi kasama natin ang ating Panginoong Jesucristo. Di ba? Lagi namang sinasabi ng mga Kristiyano doon sa Romans 8:28, Romans 8:28, in all things, God works together for good, for those who love Him. Kaya nga pag tinignan mo, pag may pagsubok, di ba? Pag may pagsubok, maging masaya. Kasi alam nating nandiyan ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? O, dito na tayo sa pangalawang request. Yung prayer niya. Second request is for Christ to dwell. Ayan. For Christ to dwell. Naway manatili si Kristo sa inyong puso. Yun yung prayer ni Paul na bilang isang mananampalataya kay Kristo, kailangan mag-dwell si Kristo sa buhay natin. Hello? Kailangan manatili si Kristo sa buhay natin. Tinignan ko nga yung meaning ng Greek words ng dwell sa Greek word. Sabi dito, yung Greek word for dwell means to make yourself at home. Sabi, means to make yourself at home. Para kang, alam mo yung parang iba pa rin talaga, kahit saan ka pumunta, kahit gaano kaganda yung tinutulugan mo, iba pa rin yung sarili mong bahay. Di ba? Parang pag tinignan mo natin dito, di ba, iba pa rin yung bahay natin. Ano sabi dito? Kailangan, si Lord ang nananahan sa buhay natin, kailangan mag-dwell si Kristo sa atin, di ba? Na makikita natin pag nag-dwell si Kristo, welcome na welcome si Lord sa buhay natin. Di ba? Parang pag tinignan natin yung prayer report sa church, kailangan mag-dwell si Kristo sa atin para doon sa pupuntahan nating mga simbahan, makita natin at peace tayo. Kasi nasa sarili tayong tahanan. Yun ang pray niya na manatili si Lord para pagpasok natin sa simbahan, sa ating fellowship hall, makita si Kristo. Kaya pagpasok mo, di ba, makikinig, aawit kay Lord, masaya kang naglilingkod kay Lord. Paglabas mo, marami kang natututunan at maraming pinasasabi ang ating Panginoon sa atin. Kaya nga sabi dito, kailangan mag-dwell si Lord. Sabi, di ba, it means to make yourself at home. Di ba? Yung ating bahay-sambahayan, kailangan, kailangan, sabi dito, yung ating bahay-sambahayan, kailangan at home tayo. Yan ang ating tahanan kay Kristo. Ngayon sabi dito, paano mag-dwell si Lord sa buhay natin? Paano mananatili si Lord? Dito sa John 14:23, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad sa aking salita, iibigin siya ng aking Ama. At kami tatahan at mananatili sa Kanya. Ang umiibig at tumutupad sa Kanyang salita. Doon mananahan ang ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa, ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At nalalaman natin nananatili sa atin sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya
sa atin. Yan naman yung sa 1 John chapter 3 verse 24. Yung sumusunod sa mga utos at nananatili sa Diyos. Para magdwell sa atin si Lord, para manatili sa atin ang ating Panginoong Hesukristo. Ano pa? Dito sa Galatians 2:20, hindi na ako nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Kaya sa buhay natin ngayon, makikita nagdodwell si Lord sa buhay natin, hindi na tayo namumuhay para sa atin. Kung hindi namumuhay na tayo para sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya pag tinignan natin, pagpunta natin sa simbahan, pagpunta natin sa fellowship hall, ituring natin ito'y ating bahay. Diba? Ituring natin itong ating bahay. Kasi pag tinuring nating bahay itong ating fellowship hall, makikita natin nagdodwell sa atin ang ating Panginoong Hesukristo. Kasi sumusunod tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Yung pangatlo, sabi dito, the third request is rooted and firmly established in love. Kaya sabi doon, dalangin ko ang lahat ng gagawin ay nag-uugat sa pag-ibig. Lahat ng gagawin nag-uugat sa pag-ibig. Yun yung pangatlong prayer niya, pangatlong request niya. Lahat ng gagawin nag-uugat ng may pag-ibig. Bakit? Kasi pag tinignan natin dito, ang lahat ng gagawin natin nag-uugat ng pag-ibig. Di ba? Pag puro pag-ibig, wala nang awayan yan. Di ba? Wala nang awayan. Wala nang samaan ng loob. Di ba? Lahat magiging maayos. Di ba? Hindi nagpapataasan, hindi nagpapagalingan. Pag tinignan natin, walang war. Kaya pag ang prayer niya, lahat ng gagawin nag-uugat ng pag-ibig. Kasi pag may pag-ibig, di ba, walang magiging problema. Walang magiging problema. Walang division, walang kanya-kanya, walang marites, di ba? Walang galit. Lahat nagsasubmit sa authority. Kaya sabi doon, kailangan maging rooted sa pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi doon, paano magiging rooted? Kailangan katulad daw tayo ng halaman. Katulad ng halaman, yung ating ugat nakatamin sa lupa. Pag tinignan natin, katulad ng halaman na malalim ang ugat. Oo, malalim ang ugat. Malalim ang ugat. Kaya pag malalim ang ugat, hindi basta-basta namamatay. Kailangan ganun yung ating pag-ibig, malalim. Kahit binabatuhan ka na, kahit pinagsasalitaan ka na ng hindi tama, igagawad pa rin natin yung pag-ibig. Katulad din daw ng parang pundasyon sa bahay. Kailangan yung pundasyon natin matibay. Kasi pag pundasyon natin matibay, kahit anong gawin sa atin, kahit anong ibato sa atin, kahit anong gawin sa atin, matibay pa rin tayo. Kasi meron tayong pag-ibig. Pag may pag-ibig, makikita natin lahat magiging maayos lahat. Ngayon, paano ba yung pag-ibig? Diba? Ito yung sa 1 Corinthians 13. Doon sa verse 4 and 7, ang pag-ibig ay matyaga at maganda ang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, di mapagmataas man, hindi magaspang ang ugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtaning sa kapwa. Hindi ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak
ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas. Yun yung prayer ni na mapasa atin yung pag-ibig na yun. Na hindi magagalitin, di ba? Mapagpatawad. Pag tinignan natin, nandun lang lahat. Yun ang gustong prayer niya para yung gawain ng ating Panginoon maging maayos. Kasi merong warning. Yung warning doon sa Galatians, doon sa verse 15. Ngunit kung kayo'y magkakagatan at nagsasakmalan, parang hayop, mauubos kayo. Pag tinignan natin, pag nagsasakmalan, di ba? Mauubos eh. Kaya ang prayer niya, mag-ugat ng pag-ibig para mas lalong dumami, para mas lalong gumanda ang gawain ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung pangatlo. Itong pang-apat, yung fourth request is for understanding. Doon sa verse 18, upang lubosang maunawaan nyo, kasama namang hinirang ng Diyos, kung gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kataas, at gaano kalalim ang kanyang pag-ibig. Sabi dito, understand, para maunawaan natin. Misa kasi hindi natin makita eh. Gustong, ang prayer ni Paul magkaroon ng pangunawa. Na Lord, bigyan mo sila ng pangunawa lahat kung gaano ang pag-ibig niya sa ating lahat. Diba? Para pag tinignan mo kasi maraming tao, hindi ma-appreciate, hindi alam yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. Kaya ang prayer niya magkaroon ng karunungan na nagmumula sa ating Panginoon, magkaroon ng kaalaman para makita natin kung ano yung ginawa ng Diyos sa atin na ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak para maligtas tayo. Yun yung dapat maunawaan ng tao na gano'n ang ating Panginoon. Kasi minsan kulang sa kaunawaan. Kaya ang prayer niya, magkaroon ng kaunawaan. Ano yung kaunawaan dito? Yung great blessing. Makita nila yung pagpapala ng Diyos. Diba? Pag tinignan nun, nakakatuwa nga kami mag-asawa, yan, thank you Lord nga na unti-unti yung mga desire namin ibinibigay ng ating Panginoon. Nagsimula kami nung birthday ko, nung nakaraan taon, 50 ko, first time na makalabas ng Pilipinas. Isang pagpapala yun. Diba? Sa tagal-tagal, in perfect timing, perfect time ng Panginoon, ibibigay sa atin yung pagpapala na yan. Ano? Yung knowledge and power of God. Diba yung kaalaman, kapangyarihan ng Diyos. Kung gaano kalawak, gaano kahaba ang kapangyarihan ng Diyos. Kailangan maunawaan natin yung God's power. Walang bagay na mahirap para sa Panginoon. Lahat posible, walang imposible. Imposible sa Diyos, lahat kayang gawin. Yun ang gusto niya na paunawa sa atin. Oo. Lahat posible sa ating Panginoong Jesucristo. Ano pa? Yung mercy and grace of God. Di ba, hindi nga tayo karapat-dapat, pero sa awa at grasya ng Diyos, nandito tayo. Di ba? Nakakapagpatuloy sa ating Panginoong Jesucristo. Yung favor ng Diyos, yung grasya ng Diyos, napa sa atin, napabilang. Thank you, Lord, dyan. Ano pa? The reconciliation and peace wrought by God. Ano sabi doon? Yung pagkakasundo at kapayapaan ginawa ng Diyos. Di ba dati hiwalay tayo, pero ngayon, di ba kabilang na tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi ba natin nakikita yun yung prayer niya na maunawaan natin yung pagpapala ng Diyos, yung God's power ng Diyos, yung mercy ng Diyos. Di ba? Parang pag tinignan natin, grasya lang ng Diyos. Kung bakit tayo nandito lahat, kung bakit tayo nakakapaglingkod sa ating Panginoon. Di ba? Yung reconciliation, dating kaaway, pero ngayon,
makikita natin na kasama natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Yung conclusion dyan sa verse 20, ano sabi dito? Sa Kanya na makakagawa higit sa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kapangyarihan na naghahari sa atin. Pag tinignan natin dito, walang hindi kayang gawin ng Diyos. Bago mo pa isipin, alam na ng Diyos yan. Walang bagay na mahirap para sa ating Panginoong Jesucristo. Yun yung gustong paunawa ng walang mahirap sa ating Panginoon. Lahat kaya niyang gawin. Sa Kanya na makakagawa na higit pa sa ating iisipin, sa ating gagawin. Ano lang ang gagawin natin? Patuloy lang na tayong patuloy na manalangin sa ating Panginoong Jesucristo. Katulad ni Paul, patuloy na nanalangin sa Panginoon. Kasi sabi doon sa Mark 11:24, kaya't anuman ang hingin mo sa panalangin, manalig ka ng ipagkakaloob ng Diyos. Kaya walang imposible sa ating Panginoon. Lahat kayang gawin ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi, the manifestation of God's glory is through the church. Manifestation of God's glory, yung church. Ano ang gusto nang gawin natin sa Panginoon? Kaya naman, napakahalaga para sa bawat mananampalataya na maging aktibo sa bahagi ng matibay na pamilya ng simbahan. Kasi sabi doon, manifestation of God's glory, yung ating pagiging matibay na aktibo sa gawain ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi dito, ito yung pangalawang importanteng panalangin. Sabi dito yung second most important prayer. Bakit? Pinaliwanag ko. Kasi ang hinihingi niya, sabi, palakasin ang buhay spiritual. Naway manatili si Kristo sa inyong puso, mag-dwell, rooted and established in love. Kailangan lahat ng gagawin, nag-uugat ng pag-ibig. Ang request niya, yung understand, maunawaan natin kung gaano kahaba, kalalim, kalapad ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya dito nagtatapos yung ating usapin na the great prayer for the church and the believers. Ito pong sa Ephesians chapter 3, 14 to 21. Ito yung prayer ni Paul. Thank you, Lord. God bless you. 2 Timothy 2:2